landas, mga awitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Simula pa man nung unang-una, na ang tao'y naroon sana. Pinangako ang Birhen ay maglilihim, ang sanggol na Emmanuel. Masaya nating ipaghanda ang pagdating ng manunubos, tagapagligtas natin. Tuwirin mga landas, mga alitan ay tapusin sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Pasalamatan natin ng Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat sa ating mga intensyon at sa pagharap natin sa Panginoon. Alina, tumingin muna tayo ng awa at patawad mula sa Kanya. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Ika'y tagahilom naming makasalanan, O Kristo, maawa ka sa amin. O Kristo, maawa ka sa amin. Ika'y tagapamagitan ng Diyos at ng bayan, Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kawan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos ang naitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat.
kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulugod sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang katastasan kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama ng intensyon ng mga nagpapamisa, ng mga tumutulong sa atin, ng mga kasama natin online, ang mga OFW, ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Idasal natin ang pagbuti ng kalagayan ng mga may karamdaman at ng mga nagpapagaling, tulad ni Sister Terry, Father Check, Father Luciano, Alona, Karina, Leon Shekifara, Udi Gonzalez, Juliet. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan nung tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel. At siya'y lukuban ng Espiritu bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagkumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaías kay Haring Akas ang tandang ibinibigay ng Panginoon, ang panganganak ng isang dalaga ng isang lalaki. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Immanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginooy darating sa dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ay naroon. May-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Panginooy darating sa dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sino ang tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginooy darating sa dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos pagpapalain siya, ililigtas siya't
pawawalang sala. Gayon ang sino mang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginooy darating sa dakilang hari natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Halina susi ni David, pinubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, kayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ngayong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome po sa Our Lady of Lastelet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak, sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang simula talaga ng kaligtasan ng tao. Ang pagkakatawang tao ni Jesucristo na nagsimula sa pamamagitan ng pagbabalita ng anghel ng good news na ito kay Maria at sa pamamagitan na rin ng pag-oo o pagpayag ng mahal na ina. Kumbaga, ito yung bukang liwayway sa pag-uumaga. Di po ba, kapag bukang liwayway, nakakakita ka na kahit konting liwanag at alam mo na, sigurado ka na, paparating na talaga ang umaga. So ito yung bukang liwayway ng ating kaligtasan. Maaring wala pa noon ang kaganapan, pero tiyak na
ang kaligtasan. At yan po ang nagawa rin ng pagpayag ng mahal na ina. Kumbaga, ang kaligtasan ng tao ay naikasa na. Hindi po natin sigurado kung ano ang gagawin ng Diyos. Alternatibong gagawin ng Diyos kung hindi pumayag ang mahal na ina. Pero baka maghintay pa siya. Kaya, pwede ba nating sabihing magkakasama? Salamat, Maria. 1, 2, 3. Alam po ninyo, sa loob at labas ng simbahang Katolika, naging usapin ang pagkabirhen ng mahal na ina, the virginity of Mary. At madalas, ang nagiging sentro ng pag-uusap ay yung aspetong pisikal. Pero kung lilimiin po natin ang sinasabi ng banal na kasulatan hinggil sa virginity, we will realize that more than a physical matter, it is a spiritual one. Katulad na lamang ng sinasabi ni St. Paul sa 1 Corinthians. Ang sabi niya doon ay, I like you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how he may please God. And an unmarried woman, a virgin, is also anxious of the things of the Lord, that she may be holy in both body and spirit. So, more than bodily or physical integrity, virginity in the Bible means availability. Kaya yung pagiging ever virgin ni Mary, ang ibig sabihin nun, lagi siyang available. Lagi siyang pumapayag sa pagtawag ng Panginoon. Yung pag-yes niya dito, simula pa lang ito, nang marami na niyang pag-yes. Actually, buong buhay niya, bago pa ito, nag-yes na siya sa Diyos. Kaya nga ang tawag sa kanya, kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin, bago pa ito, pinagmamasdan na siya ng Diyos. Natutuwa na ang Diyos sa kanya. Kayong mga magulang, anong ikatutuwa niyo sa mga anak niyo? Basically, kapag lagi silang sumusunod sa inyo, lalong-lalo na sa mga iniutos niyong makabubuti sa anak niyo. Ganon si Mama Mary. Mula una hanggang sa huli. At malaking bagay yon. Malaking partisipasyon yon sa kaligtasang hatid ng Panginoon. Her constant availability. Natatandaan ko dati sa NBA, may naging focus ang mga kritiko, isang team na nag-acquire ng isang superstar player na alam naman nilang hindi pa 100% healthy coming from an injury. Ang iniisip kasi nila, konti lang ang games na mamimiss nito sa pag-start ng season. Tapos makakasama nila agad. But it wasn't a good idea sapagkat lumubog ng lumubog, naging kulelat na naging kulelat sa standings ang team nila. Kaya ang sabi ng mga kritiko, dapat hindi muna yung superstar ang kinuha na hindi naman available. Marami namang mga ibang players na pwedeng hindi kasing galing niya, pero available. Tapos sabi ng mga kritiko, availability is still better than ability. Aanihin mo nga naman, paano mo mapapakinabangan? Paano ka matutulungan ng isang taong able nga, magaling nga, sa ibang aspeto ng buhay,
matalino, mayaman, may kaya, may impluensya, malakas, batang-bata. Able nga, pero available ba? Nagkakaroon ng silbi ang ability kapag may availability. Tingnan po ninyo, ang Panginoon, maraming mas able kaya sa mga disciples. Lalong-lalo na sa pagpapahayag ng mabuting balita, may edge na agad ang mga Pharisees, ang mga scribes. But they were not available. Mas available sila sa pagtaboy sa Panginoon, sa pagkontra sa Panginoon, hindi sa pakikipagtulungan sa Panginoon. Pero ang mga disipulo, nang sila'y tinawag, iniwan nila agad ang lahat at sumunod agad. They were available. And so Jesus enabled them, made them able. With availability comes ability. O di ba't yun ang sabi ng Panginoon, ang tawagin niya mga apostol? Sapagkat po pwedeng may pagkakeme-keme ang mga ito dahil ano ba naman ang alam namin? Mga mangingisda lamang kami, mga ordinaryong tao lang naman kami. Anong sabi niya? Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamalakayan ng mga tao. Na para bang make yourself available and I will enable you. I will empower you. I will help you. Ganun naman ang Diyos eh. Ang sabi nga, God does not call the qualified. He qualifies the called. Basta sumunod ka, bibigyan ka niya ng kapangyarihan at tuturuan ka niya. Sa totoo lang, wala talaga sa ability ang problema. Sa availability, manapa. Mga kapatid, mula noon hanggang ngayon, tinatawag na po tayo ng Panginoon na maging katuwang niya sa pagliligtas sa ating bayan, sa mundong ito, sa ating pamayanan, maging sa ating mga sari-sariling pamilya. Ang tanong, tayo ba ay magiging available sa pagtawag ng Panginoon? Marami sa atin ang hindi. Bakit? Sapagkat natatakot tayo, baka hindi natin kayanin ang misyon? Di ba't sinagot na yon ngayon ng ating Panginoon sa pamamagitan ng anghel? Kasi ganun din ang parang naging agam-agam ni Maria. Paano mangyayari ito? Paano ko kakayanin ito? Walang imposible sa Diyos. Basta make yourself available para sa plano ng Diyos. Kaya wala talaga sa ability, nasa availability. Madalas kasi ang concern lang natin ay ang ating sarili. The most, our family. Hanggang doon lang. Basta okay ako, basta kumakain ako, basta ayos ang buhay ko, basta relax ako. Wala na tayong masyadong pakialam sa ibang tao. Kaya hindi magawa-gawa talaga ng Panginoon ang kanyang layuning pagliligtas as a whole. Remember that God wants to save us as a people, not just as an individual. Gusto niya tayong iligtas collectively and not just individually. Kasi lahat tayo mga anak niya. Besides, masasabi ba nating ligtas tayo kung tayo lang ang ligtas? Sige nga. Kung tayo lang sa loob ng ating tahanan ang ligtas, sige nga. Paglabas natin, hindi din tayo ligtas. Kasi may mga taong hindi ligtas. May mga taong dahil sa kahirapan ay pupwedeng gumawa sa atin ng kasamaan. Kaya sa totoo lang, nagbabackfire sa atin ang ating pagkakanya-kanya. Hindi tayo nagtutulong-tulungan. Wala tayong pakialaman.
Kaya hindi talaga natin maramdaman ang dulot ng Panginoon na pangkalahatang kaligtasan. Isa pa, mukhang ito rin talaga ang paraan ng Panginoon upang tayo ay maligtas niya. Kasi isipin po ninyo, yun naman ang itatanong niya sa atin eh. Pinakain mo ba ako? Pinainom mo ba ako? Dinalaw mo ba ako? Dinamitan mo ba ako? Yung ating pakikipagtulungan sa Kanya para maligtas ang iba. The good thing is, hindi niya itatanong, yung pinakain mo ba na busog? Yung pinainom mo ba na solved? Yung dinalo mo bang may sakit, gumaling? Hindi. Kasi ang pagliligtas ay gawain niya talaga. Tayo ay nakikisangkot lang. Pero malaking bagay ang ating pakikisangkot upang magbigay ng pag-asa ng bukang liwayway ng kaliwanagan sa iba. Wag po sana natin ipagkait yon sa iba. Yung pakikipagtulungan natin sa Panginoon na magpaparamdam sa kanila na ang Diyos ay mabuti, mapagmahal pa rin talaga. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko Alam kong di sapagkat anak niya ako. ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di ringhin ng Diyos ang samuko. Sikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong maging available upang makatuwang mo sa pagliligtas na ginagawa mo sa mundo, lalong-lalo na sa sarili kong mundo, sa pamilya ko. Kung minsan po kasi napapagod na ako, kung minsan po kasi nahihirapan na ako, at parang wala naman akong makita ring resulta. Pero hindi naman ako magiging masaya kung ako lang ang masaya at nagdurusa naman ang iba. Lalong-lalo na ang mga taong sa akin ay mahalaga. Hindi ko rin masasabing ako'y masaya. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, na magawa ang misyon na binigay mo para sa akin, para sa aking pamilya. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Siya ang magtutuloy lagi ng ating mga sinisimulan. Siya ang magpupuno lagi ng ating mga magiging pagkukulang. Siya lagi ang ating magiging kalakasan. Simulan mo. Gawin mo ang parte mo. At sigurado ko sa iyo, mayroong magandang mangyayari. Hindi mauwi sa wala ang mga pag-isikap mo. Sapagkat nakikipagtulungan ka lang naman sa Panginoon, siya pa rin talaga ang magliligtas sa pamilya mo. Kaya huwag kang mag-alala kung wala ka pang nakikitang resulta.
meron na actually. Yung pagsisikap mo, yung malasakit mo, yung pagmamahal mo, malaking hakbang na yan. Bukang liwayway na yan para sa kaligtasan ng iba, para sa kaligtasan ng iyong pamilya. Makisangkot ka. Mapagod ka man, mamahinga ka lang. Makisangkot ka uli na naman. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara na sa unang-una, ngayong magpakailanman, pagpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Naririto akong inyong abang lingkod. Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haring pasasalamat. Ang handog ko panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, tinapay na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa trigo, bunga ito ng paggawa, tanggapin mo't basbasan. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Panginoon, alay namin, ang alak na ito'y hain sa iyong altar. Nagmula po sa ubas,
sa pagdating mo. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong bayan, ang pinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ang siya nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang ay pinanabik ka ng mahal na pirang Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kaniyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kaniyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa na kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagmalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Uli kaniyang pinasalamatan. Niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang dipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming inihahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya
Inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo ng aming pamilya ay mas mabuklod sana sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal natin ang ating mga minamahal ay yumao. Pakisama po sa your choice. Joselito Persigaw Diosa, Louis, Miguel Arsenio Sir, Enrique, Rose, Emer, Tuyong Gasa Maria So Jose, So Benjamin Nelly, Ada Dante, Carmela Cinto, Alan, Sally, Larry, Alfredo Mark Ricky, Oreo, is kagayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagkitapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinilis-nisang esposo, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama naming sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng mga
sama. Niling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya, wag po ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasamang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan, ang laging nandiyan, nandito, kahit saan para sa atin. Mapapalad tayong lahat ay inaanyayahan palagi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Udyat ng kanyang pagdating, sa kanyang pagdating, liwanag niya'y magniningning.
sarili. Kaligtasan nawa'y makamit. Nagagalak kami, nagpupuri. Pasasalamat sa Kanyang paghahari. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidingding. Ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan. Nagagalak sa Kanyang pagdating. Sa Kanyang pagdating, liwanag niya'y magdidingding. Ililigtas ang buhay natin. Sa Kanyang pagdating, pag-ibig niya'y makakamtan. Kaligtasa'y naghihintay at pag-asang walang hanggan. Nagagalak sa Kanyang pagdating. Nagagalak sa Kanyang pagdating. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin O mahal na Birhen ng Lasalet, Ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbagdoob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling busilak sa pag-aaruga mo sa amin tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kami mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahama, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawalan ng saysay ang iyong paghihirap. Iling nawa namin sa iyo, aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid na kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa. Salamat sa mga tinutulong po ninyo. Kasama natin yung mga nasa online na nagbibigay ng tulong through our GCash and bank account. Marami pong salamat sa inyo. Bukas po ang iaalay natin ay Nestle Cream. Tama ba? Nestle Cream. Bukas po. Salamat po sa nagiging mga available sa pagtulong para sa mga mahal nating kapatid na kapuspalad. Salamat din po sa pagtangkilik sa souvenir shop, sa mga gaali ng alkansya, sa mga tumatangkilik sa mga produkto ng Three Nails in a Crown, at gayon din sa pag-share ng ating mga live masses and videos. Ito po ang dahilan kung bakit nakapag-promote tayo ng Devotions to Our Lady of Lasalet, nakapagbibigay tayo ng mga libreng images. Ito ang dahilan kung bakit na-maintain natin at napapaganda pa natin, na iayos ang ating simbahan at nakatutulong pa po tayo sa ibang simbahan. Marami pong salamat sa inyo. Nandyan din po sa labas ang tinutulungan natin na makapag-ipon for liver transplant ng kanyang anak. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapatan. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang saktalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal